Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Kung pag-uusapan ho, taking a stand, I will only be talking about myself because alam ko, hindi ho kami pare-pareho mga Tulfo brothers. Meron hong pabor kay Gina Lopez, and I know for a fact si Rafi and si Erwin doesn't, sila ho, yung iba ho ang kanilang, ako I take a stand. Simon supports Gina Lopez. Tapos na ho to. Ako am doing analyzation. Hindi naman ako na-confirm si Gina Lopez. Okay? Now let me tell you this. Let me state by saying na noong pa man nakikita nyo ho sa aking mga pinoposto, sa hindi lang ho dyan, sa aming mga topics dito, that I'm not a good follower. I'm not a fan of Gina Lopez, and I don't know Gina Lopez, and I haven't talked to her, and I haven't seen her. I heard about her, and only on the basis of mga actions, yung kanyang principles and kanyang ideals, which I like. Kung sasabihin ho natin, similar ho to sa aming magkakapatid, parang Tulfo rin to kung mag-isip at kumilos at umasta ho si Gina Lopez. But iba ho talaga kapag ikay maninilbihan sa gobyerno. Iba ho yung crusader sa ito ho'y magiging ito'y public servant. So ngayon, kung pag-uusapan ho kay Gina Lopez, Gina Lopez is a victim of greed, technicalities, and legalities favoring vested interest and of scrupulous, pakialis nga muna sandali ang aking get it out, okay, unscrupulous mining firms. Unscrupulous mining firms, sons of, the welfare of Filipinos, and reforming the mining industry itself, and for the betterment of the mining industries, and not only that, the mining industry and the welfare of Filipinos, and for the good of the environment, nasakripisyo ho rito. Biktima ho si Gina Lopez ng kasakiman ng mga nasa industriya nitong mga putok sa buhong minahan, walang alam kundi gibain, at kanilang ipinaglalaban ng kanilang katarantaduhan at kasakiman. Protektado sila ng mga putok sa buhong nakaupo sa CA na mga nagtataba ng mga mukha. Makikita mo naman kanilang paninindigan ay sa kulay ho ng salapi. At yung kung sinong nasa likod nila, yun ho kanilang kapakanan ni Juan de la Cruz at kalikasan at pamantayan sana ng pagmimina kung paano rito ay nasakripisyo. Kaya lang, ano bang pagkukulang ni Gina Lopez? Medyo nagkulang ata siya doon sa sinasabing advice ng kanya mga PR, to take it easy. Hindi ka pa na na-confirm ang ano mo na, palaban ka na. Si Gina Lopez meron ho siyang dugong mandirigma. May bayag ho si Gina Lopez, para rin ho mga Tulfo brothers yan. Kaya lang nasa maling sitwasyon, nasa maling panahon. Kaya naman ganun ho nangyari. Nanghinayang ho ba ako? Of course, nanghihinayang ho ako. Well, wala na ho tayong nagawa. May proseso ho kasi dyan. Kung titingnan ho natin, ako ho'y naniniwala na kinakailangan ho magkakaroon ho ng tamang pamantayan. Yun hong sinasabi ho natin pagmimina ho. Basta't hindi ho nababastardo yung ating kalikasan at napapatupad ho yung sinasabing tamang pamantayan. Hindi ho sa kapakanan, hindi ho gamit ho yung technicalidad, legalidad ho ng itong magagaling na mga nasa minahan at popondohan ng bilyones. Isa hong individual ang kinakailangan ho natin na sinasabi natin crusader. Kaya lang, ang isang crusader, inilagay mo sa gobyerno para manilbihan sa pamahalaan na magbabalanse. Paano ho yun? Hindi marunong magbalanse kapareho ni Gina Lopez. May paninindigan, matibay ang kanyang paninindigan. Iba ho yung sabihin natin, crusader and advocate. Iba ho yan Kinakailan manindigan ka ng sarili mo. Kaya paglalaban mo yung tama. Dito ho kasi, nakakabwisit, hindi ho ba? Nakakabwisit na kuminsan, makikisama ka at patitimplahin mo yung mga gagawin mo at desisyon mo. At maninindigan mo na medyo iti-taper down mo
para lamang makasundo mo yung mga iho de puto na nasa industriya at mga sakim, nagtatabaan ang kanilang mga mukha, ang papangit kung magsalita, hindi sa kanilang pagmumukha, ang kanilang paninindigan. Nakikita mo, maamoy mo agad kung sino kanilang pinoprotektahan. Sana ho talaga kung pumasa at talagang, alam niyo naman ho kasi sa industriya ng minahan, kung talagang sabi nga ho ni Gina Lopez, ito tapos na ho to, kung titingnan ho talaga, nasa industriya ng pagmimina, bilyon na iyan ho'y sasagot sana sa sinasabing kahirapan pag-angat ng isang komunidad kung saan nandun pagmimina. Sana kung talagang ito ho'y gagamitin at merong pondo, impounded, whatever, kaya lang ito'y makikita ho na may mga due process May karapatan din to mga iho de puto na mga nasa industriya ng pagmimina. Kaya naman sila parang feeling ho nila na kung anong kalang kagustuhan bastarduhin, halayin yung sinasabing kalikasan ho natin, wala silang pakialam. May punto rin ho si Gina Lopez sa kanyang pinaglalab. I like this woman but we can't do anything but then again submit dun sa sinasabing process. And there's also a due process para doon sa mga nagmimina at alam naman ho natin there's nothing we can do. But then again, wala na rin ho magagawa si Digong kasi si Digong ho naniniwala ho rito sa pagiging krusada ni Gina Lopez. We had a good try, wala na ho magawa tayo riyan. So, that's a story. In other words, napakahirap ho manilbihan sa isang sa gobyerno ho. Yan ho ang isang Gina Lopez, may bayag, may paninindigan, may prinsipyo, hindi lang ho angkop doon sa sinasabing ito'y sabihin na ho natin sa larangan ho ng pagsiservisyo sa gobyerno, makikisama ka sa mga buhay at mga buwet at mga asong ulul.